Good afternoon everyone. Welcome to Handsome Mechanic Vlog. Andito po tayo ngayon. We have a special guest. Ayan, hindi na iba, family. Tito George Silvino. Siya po ang ating, hindi nyo na itatanong, siya ang ating company accountant, personal accountant, lahat na yata, counselor. Pati counseling yata ng wedding, pinasok mo natin. Marriage counselor, ha? Hindi, pero ano ba, ano ka? Saan yun? Sa church, Tito George? Couples for Christ. Yan, Couples for Christ. So, UP graduate, accountant. Gano'n ka nakatagal sa, Tito George? 30 years. Sa Australia. Oh. So, nung dumating ka dito, ano na, yung papel mo accountant talaga. Accountant na ako. I think 30 years ago, yung mga dumarating dito, naka-red carpet pa yan. Mga 30, ganun yung... Oo. Tsaka yung mga dumarating dati, sikat na sikat sa ano yan. Sa community, alam mo ba? Ngayon, wala na, Kanya-kanya na. Hindi mo malaman, may dumating na pala sa tabi mo eh. But anyway, Tito George, sa 30 years, ever since accountant ka na talaga? IT. So, muna, then accountant. So, Kaya combined. pala matinik sa dito si Bossy. Gano'n ka kataga? Anong nauna, accountant o IT? Ang Siyempre una, IT. engineering. Kasi engineering graduate ako sa UP. So, Anong ano ng Tapos engineering? nag-masters ako ng accounting. So, lahat yun, pinasok ko. So, alam mo naman, IT noon, wala namang kurso yan. Cyber security. Iba yun. Iba yon. Okay. So, IT and accountant. How did you find yung matching ng, yung matching ng engineering at saka accountant? Does it work well? Of course, pag ang training mo engineering, Oo. siyempre ang thinking mo medyo talagang structured na, complex. saka comprehensive. Yung accounting ano lang yan add minus, divide, multiply. Oh, yes. So mas madali ng dihamak. Kung ano yung pinasok mo, yun lang naman titinaw. Pero sa engineering, you Accurate. think from scratch, di ba? Okay. So, yung tingin mo, naging advantage sa Of pagiging course, engineer mo? siyempre, lalo na pag-a-advise sa mga kapareho ng negosyo mo. Yes. Yun. Ah, It comes in handy. okay. Pero na-focus ka na sa accounting. Yeah. Okay. And you know what? Sa mga hindi po nakakaalam, ina-admire ko tong mamang to kasi makita nyo ganyan yan, simple yan, pero rock yan. Pwede na mag-retire yan actually. Pwede, retired na. Retired na. Yung kanyang mga anak, lahat may mga trabaho na. So, isa itong, kung ako kay SAC of Australia, ito yung interviewin niya para maka-inspire lalo sa ating mga kababayan dito sa Australia. Actually, Tito George, paano nga ba tayo nagkakilala? Ewan ko. Siguro nagpaayos ako ng sasakyan sa'yo. Hindi. Yung nirefer sa akin na taga-ATO, Oo, tama. ano mo? Okay, Parang kasama mo sa community. Oo. Anong pangalan nun? Si Manny Ramirez. Yun. Tapos na-introduce ka. Auditorium ng tax office. So, gano'n na tayo katagal? Nung nasa Quakers Hill pa kayo, nung nasa So, bahay 8 years. Oo. More. Oo, nag-aayos kayo ng kotse sa inyong garahe. Kita mo yun. Yan ang history natin. Alam mo, nakakatuwa kay Tito George. Lahat nagtaas na. Pero yung singil niya sa amin, ganun pa rin. Ganun pa rin. Oo. So, ito lang ang problema ko sa accountant natin. Hindi tayo puro papuri. Ang problema ko kay Tito George, minsan gusto ko nang umutang, ayaw pa akong pautangin. Baliktad din. Tatanong ka, Tito George, okay ba yung kumuha ko ng sasakyan, lalagay ko sa list? Ano sa'yo mo, Tito George? Sabi ko, Utang din. bakit gusto mo mabaon sa utang? Diba? Anong primary advice mo sa mga gusto magsimulang negosyo, Tito George? Kailangan malinaw ang plano. Yun lang. Huwag nila kaming gagayahin. Malinaw ang plano mo. Hindi, ikaw may objective ka talaga Oo. So, kung yun ang focus mo, then everything else, that's your strategies, your plans, will have to support that objective. Okay. Hindi, kasi relevant itong tanong natin kasi maraming mga bago dumating dito sa Australia. Under kung ano-anong visa yan. Student, 482. And then, nag-turn sila into permanent resident. Some of them are now citizen. I'm pretty sure na some of them, if not all of them, dreaming or wanting to have their own company. So, when they start a company, para hindi sila pumasok dun sa masalimuot na proseso. Bilang isang successful accountant, ano ang simple advice mo sa kanila? As a negosyo, whether it's small or large, whether it's legal or illegal, kailangan meron kang magaling na accountant. Paano mo malalaman ang isang accountant kung magaling? Hindi ko masasagot yan. Pero that is critical. Para ka mag-succeed, kailangan meron kang magaling na advisor, which is ang part nun mainly is yung accountant kasi business ang pinag-uusapan niya. Nakaranas ka na ba ng challenging case na hiningan ka ng advice pero parang naging challenging sa'yo?
alam ko ang limits ko eh. So, Oo. pag if it's beyond my capability, syempre, hindi ako magbibigay ng advice. Okay. Oo. Syempre, ang ibibigay kong advice is an expert advice. Yes. So, Yes. well-researched yun, saka yung Yes. knowledge base nun, medyo broad na. Otherwise, hindi ako magbibigay ng advice. Wow, okay. Well, alam mo, Tito George, isa sa pasalamat ko din kasi dito kay Mr. Silvino, mapapansin mo yung the way he handle our account. Yan, talaga nagbabayad kami ng tax. Nung una, sabi ko, ba't ang laki ng binabayaran ko? Yung iba, ganito lang. Guys, hindi po tayo kailangan mainggit sa ganun. Alam nyo, it pays off o it paid off. Why? Ilan na yung na-sponsor natin? Exactly. Di ba? In-sponsor natin si Alvin, Yeah. si Hansel. Meron pa yatang isa. Tapos ngayon, dalawa. So, siguro all in all, mga 4 na yung naging successful na na-sponsor. Hindi man sila tumuloy, pero hindi na nakasalanan ng Andre. Right. Pero yung company natin, pinayagan tayo ng gobyerno na magdala ng empleyado. Kasi yung ginawa ni Tito George, yung book natin, talagang lumalabas na capable tayo Oo. na mag-sponsor. Saka malinis, saka Malinis. totoo. Oo. Hindi 100% totoo, malapit sa katotohanan. Magbabayad ka talaga. Yun ang nakita ko kay Bossing. So, Yeah, siyempre kung ang gusto mo long term mag-survive saka mag-thrive yung business mo, kailangan na you comply with all requirements. And of course, at the same time, minimize all the taxes that you will pay. Minimize in the legal way. tama. So, sa mga utang-utang, hindi ka dyan. It's not worth Pero yung iba, ang lalakas ng loob nilang maglabas ng sasakyan, dala-dalawa. but that's temporary. When the regulatory authorities catch up with them, di ganun din. Di Hindi, biglang pinapasok matitigil daw nila yung sa list, tapos later on. But I don't know how it works. gastos din yun. Yeah. You pay interest, you pay premium for leasing a car. Okay. So, is it a cost that you want to bear? Kung gusto mong gastusin yun, okay. So, what kind of business na magsusut dun sa ganong setup? Yung mga Lagi walang nasa ginawa daan. kundi magbiyahe. Yeah, of course. Katulad namin, Yung salesman, of course. yes. Nasa sales ka, di walang ginawa, laging nasa labas yan. Kung bubulok-bulok ang kotse mo, lagi ka magpapagawa. Hindi ka makakabenta kung bubulok-bulok yung kotse mo. Tsaka kung lagi ka nasisiraan, di ba? Kailangan mo rin sa... So, ang tawag ito, sige, meron ka bang gusto itanong kay Tito George? Hindi, kasi itong taong to, very simple living lang to. Pero sabi ko nga sa'yo, kung meron kayong i-admire na tao na simple pero rock talaga, maganda sa kanya, ito yung classical na... Dahan-dahan lang. Classical na successful na tao na Dahan-dahan lang. dumaan man ang COVID, dumaan man ang ang dilubyo, hindi kakamot ng ulo to. Kakamot lang to sa ilalim ng unan eh. Naghahanap. Oo. Okay. Well, anyway, Tito George, thank you sa thank you sa You're welcome. pagpapaunlak mo sa amin at salamat sa tiwala at sa tulong mo sa Andre Automotive sa ating mga million viewers diyan. Guys, shout out dito sa ating kaibigan, accountant, customer na rin. Thank you. My Mr. pleasure. My Mr. George pleasure. Silvino. Thank you po. Handsome mechanic of Andre Automotive, you should be here.